We're already done with the first half of the year. Seven. Happy today, guys! I can't believe it's already July. We're officially done with the half of 2026 and it's the time of the month na tayo ay magsaset ng goals, tayo ay magpa-plan ng month natin. New month, new personality na naman! One of my favorite things about our monthly check-up is yung pag-cross out ng ating previous goals. Twice nating na-hit yung 10k views on vid uploaded sa June. Kasi kahapon nag-hit ng 10k views yung isa nating video na grocery. So, grabe, diba? Nalala niyo, sabi ko sa previous nating month, sa June goal, sabi ko, suntok sa buwan yung 10k views at hindi ko akalain kasi sabi ko talaga, why not? Why not? I also read 8 books this month. I mean, last month. However, hindi ko na-follow yung 2 book ko originally. 2, 3 pala. Actually, chinek ko yung Goodreads ko. Tinignan ko kung ilang books na. Pero nakalagay lang dito, you've read 36 books. Not really sure if that's accurate kasi minsan hindi ako nakakapag-login sa Goodreads. Pero I think ganun siya. 36 books siguro yung nabasa natin so far this year. And my goal is 77 books this 2026. So, we're 2 to 3 books behind. Magsiset na tayo ng ating new goals for our July goals. Actually, kakakita ko lang kanina sa isang TikTok na instead of looking what you've achieved, meron ka ding option na looking what you have been avoiding. All this time, I've been doing the things that I wanted to do, but I've been avoiding a lot of things, especially sa adult stuff. As always, kukuha tayo ng 2026 bingo natin sa ating Hobonichi goal. Last month, ang sinabi ko, diba, day trip to a spa, kasi tinanan ko yung mga spa. And for some reason, ang daming negative review for each spa. Like, sa mga usually sa Pasay or Pamoa. For our YouTube channel, I do want to hit 10k subscribers. If magiging suntok din sa buwan, why not? 12k, 13k. We'll see. Pero pinaka-goal natin is 10k subscribers. Gusto ko rin talaga na consistently na 5k views. 5 to 10k consistent views sa ating video. Each video. Ayun. So, yun talaga. Mahirap talaga. Kaya, I'm hoping and praying kay Lord na ibigay sa atin. Book goals. I'm putting 7 books this month. Which, pipili natin yung mga libro mamaya as always. Pipick out natin sa ating bookshelf. And my last goal, which is pinaka-important sa ating lahat, which is be happy. Now, on to the exciting part, which is magpipick out na tayo ng ating mga libro for July. Alright! We're finally here again sa atin namang bookshelf. Kasi minsan namimiss ko din to eh. Kasi diba palagi ako sa couch nagbabasa or sa ating bed. My pride and my glory naman so much. I already have a specific book in mind that I want to explore this month or to read, which is... Nandito siya sa section na to and it's The Vet's Daughter by Barbara Cummins. Tama ba? Ito yung sa mga pinaka-favorite kong edition niya kasi sobrang ganda-ganda ako sa cover. I actually bought this
last year pa. I've heard a lot of good things about this also, and it's a very short book. Parang mga 150 pages lang yata to. So, it's nice to have some mix of big books and short books and very, very short stories in a month. Kasi minsan, syempre, may mga books lang tayo and may mga, minsan tamad tayo magbasa. So, just to gain that traction na dit, yun yung secret sauce ko into reading a lot of books in a month. Just switch it up. And don't read because you have to read. Kasi at the end of the day, reading is your hobby. Ako talaga, I love reading. So, I like to mix it up kasi ayokong mawala yung I guess yung exercise of reading. Kaya, set a goal, set a reading goal, and do everything or anything para lang makagain ka ng traction towards that goal. I forgot to show it to you, pero meron tayong physical copy ng Return of the Soldier by Rebecca West, which is one of my favorite reads this year. I finally found one! For this section, meron na akong specific na libro na gusto kong basahin kasi if you guys remember my previous vlog, me and Jane are gonna buddy read ba yung tawag doon sa A Man Called Ove. So, tagal na to sa akin, parang ngayon ko na pa siyang mabasa. Buti nag-give na siya sa akin kagabi kasi I asked her if she wants to read this book this month. I mean, this July. So, kung gusto niyo sumabay, idagdag niyo A Man Called Ove sa reading list niyo this July kasi I've heard a lot of good things. By the way, this is not a classic. This is a contemporary or modern. Hindi ko alam kung slice of life siya eh. Kasi parang charming book daw siya. So, we'll see. I'm still very much interested sa dalawang libro na to, which is in The Sleepwalkers by Herman and then The Invisible Man by Ralph Ellison. I actually read probably 10% na ako dito sa Invisible Man and I've been enjoying it so far. Para sa akin so far, it's very heavy. I'm planning on reading this in a library kasi medyo hindi pa niya ako nahuhook masyado kaya kailangan ko ng a little push. Pupunta tayo sa ating contemporary / Japanese / Korean books. And Heaven ni Meiko Kawakami. And I've already read siguro a little bit of this book in my Kindle. Tapos bumuli ako ng physical copy ko last year lang yata. Basically, hindi ko pa natatapos yon pero I'm very interested in this work kasi ito yata yung, ano tawag doon? Critically acclaimed. Like, kasi ito yung shortlisted sa 2022 International Booker Prize. Di ko sure kung ito ba yung mas heavy na topic or heavy book sa kanyang mga works. Parang medyo may mixture talaga tayo ng contemporary and classic this month. We're gonna be adding this as our 5th book. Now, for our every month's library na section, I'm actually thinking of reading a Dostoevsky book. This is our current every month's library. Pero ang pinaka-keen kasi ako sa gusto kong basahin, siguro I guess, ang dami nagsasabi na his best work. Kaya ako quote and quote kasi, of course, opinion lang naman ng mga iba yun and it's not the fact. Pahirapan tayo. Wait lang. This is what a lot of people say, his best work. And mas maganda daw to kaysa sa The Brothers Karamazov. This is around parang 700 pages yata to. So, another big book, I guess. Nami-miss ko na kasi si Dostoevsky eh. Nakakamiss yung kanyang pagka-moody. Kasi naisip ko since maulan and very dark palagi tuwing umaga. Perfect for Dostoevsky mood, I guess. Ito na yung idadagdag natin sa pile of July reads. Bakit nga ba? Ang daming mas may prefer ng The Idiot kesa sa The Brothers Karamazov. And we'll see about that kung totoo bang mas maganda talaga to. Okay, I guess that completes our July pile. July reads. Muntik na malaglag. I'm very, very excited and very happy ako kasi most of these talagang gusto ko siyang basahin. Talagang may akong interest sa kanya. And I think it's a good mixture of short and long books. Although parang mas madami yata. Pero happy ako kasi nakadagdag tayo ng dalawang contemporary or modern books which can clean our palette or which can help if magkakaroon tayo ng book slump. Pero sana naman hindi, no? I would also like to know your July pile or July TBR kasi nakaka-help din yung sa iba. If they will also read the same books as you or kung may parehas tayong babasa in this month. Pero gusto ko magkaroon tayo ng body reads sa A Man Called Ove talaga. Kaya excited ako dito. This always makes me sad kapag ilalagay na ulit yung mga libro. I
forgot to tell you guys kung bakit 6 na libro lang to. Let me explain. Basically, nag-leave ako ng space for an Emile Zola book. Kaya 6 lang yung mga libro ko dito. Diba dapat 7 books yung mababasahin natin. Pero, paparating ata siya this month. Pero, just to be sure, nag-leave na ako ng isang space for Emile Zola. Yeah! Happy July reading! Okay, hindi ako nagsisinungalingan. Nagmamadali ako kasi anong oras na ako natulog kagabi? Grabe, sobrang puyat ako, be. Tapos ngayon, may schedule ako ng 10 a.m. Anong oras na? 9 na. Kailangan kong umalis dito mga 9:20 or 9:30. Kailangan effortan natin na umalis ng mga 9 before 9:30 kasi hindi ko sure, syempre, yung traffic or kung ano man meron doon. Grabe, be, ang aking utak. Alam mo yung it's running on autopilot mode kasi sobrang talaga ako. Hindi ko lang talaga masabi kung bakit ako nagpuwit kahapon. Pero grabe talaga. Hindi na lang ako masyado maglalagay ng makeup kundi concealer lang kasi hindi ko sure kung mainit ba doon, papawisan ba tayo, or mawawala lahat ng makeup ko. So, concealer na lang. 9:05 na. Bisa na natin mag-cream blush lang kasi nga gusto ko long lasting yung blush natin for today. I hope and pray na okay yung suot ko ngayon kasi setting powder 9:10. Boost na actually eyeliner ko, so I'm just gonna use my eyebrow pencil also for my eyes kasi wala na. Hindi na ako nakakadaan sa mga makeup store. Tapos na, kasi 9:30 na. So, kailangan na nating umalis. So, ito, quick outfit check. So, andito tayo sa NB Lounge. So, today mag-take tayo ng barista training. Ito na ang start ng barista. Starbucks sa Downtown. Raya's Coffee is here. Para makaisi yung mga coffee drinks. Sa ibang ma'am naalis din. Hindi mahugasan. If grinder cleaning naman ma'am, as para totally maalis yung mga nag-stop. Ang tawag po dyan ay Ay, parang sarap ng lunch. May free lunch. Ano to, pre? Chicken, no? Parang tapa. Chicken tapa ba? Parang ganun. Amoy tapa, pero yung look niya parang chicken. Grabe, sobrang informative nung ano. Here. Sobrang informative nung presentation. Ganun. Mamaya na yan at after yung mismong application. Thank you, Lord. Parang nung diniscuss nila, parang, grabe pala talaga yung process ng coffee making ganyan. Effort, talaga. Feeling ko pag inom ko parang doctor na siya. Mas na-appreciate ko ngayon yung pag-inom ng coffee. Nakakahanga din yung mga barista din talaga. Baka mamaya, pagkatapos natin ito, para pupunta tayo sa coffee shop. Hello, ano means niya? Yan! Pagkatapos ng training to, I'm a changed person. Tsaka. Ako wala eh. ready yung mga coffee. Kasi yung tongue po natin, meron siyang parts yung 1, 2, 3. Ganun talaga ba? Parang naman. Parang nag-iba. Oo, parang nag-iba. Like, hindi na siya super like, hindi ko nalasana Galing. agad. May proper way pala. yes po, may problem. Ito na lang eh, kinitsarita lang. Under extraction. Sige nga. So, pampait. Parang Di ba parang maasim na? Hindi ko alam. Yung lalim, yung bodies, yun yung prema. Prema po yung nasa iba. Yung po, doon po nakahati yung mga lasa ng kape. Acidity, sweetness, yung bitterness. Isa rin sa mga factor kung bakit hindi nagiging masarap yung coffee natin.
Yes, after ng pull ng shot natin, ini-stay lang natin yung hot espresso on the side. Ano yung sa tingin po yung parang maximum time na sitting ano niya? Split time lang kasi siya parang As in talagang kailangan... seconds lang po talaga siya eh. Okay. Pag mga ganun, ma'am, nakita natin for 20 seconds, naka-7 na tayo. 37. Ano sa tingin niyo yung factor na pwede natin ngayon? So, madami tayong kailangan. Marami tayong pwedeng tignan ng adjustment para makuha natin yung shot natin. Gusto nyo mag-try? Go! Find your height? Ay! Parang nakaka-offend ba ako dun? Sige, ako na lang. Makakita yung process. Lagay po natin siya dito. Paano po iyan? Ipapatong lang? Press, hawakan nyo lang po, then press po. Tap niya ka. Okay. Patong niya siya dito. Hindi natin yung 18 grams. 17. Tayo ng konti. Igaganon ko po ba? Yes po. Nasa nyo po muna dito sa ating awet. May joy po ba? Joke lang. Ang tawag niyo po. Po kung pantay na siya. Yeah. Pindutin niyo po. Press niyo. Ginagawa po natin yung purging para po matanggal yung excess coffee na nag-iwan doon sa Oo. Press niyo po yung pangatlo. Expert na. Sure. meron ka ng espresso. Wow. Okay. Yan naman, ma'am. Taste natin yung first espresso shot ko. Oh, may event po ba? Yes, so, May event pala. May mga merchandise. Okay. Pero kapag Up until what day yung event niyo? until tomorrow, ma'am, kamusta naman po yung experience? Ay, super nice po. Nakakatawa po. Hawakan niyo po ganito. Dalawang kamay. Sige, ma'am. Bitawan niyo. Hold mo po yung picture dito. May isang kamay mo. Hold po. Para maramdaman niyo rin yung dito. Para maramdaman Okay. niyo po yung Makikita niyo po yung bubble. Nawawala na siya. Pag binabahan, pumasok yung hangin. Tapos ngayon, gagawin natin ay exercise tayo ng pulling ngayon. Relax lang. Sure. Dagdagan po natin ng konti. Ngayon, ma'am, kapag meron na tayong milk, ang mahirap po niyan, yung ginawa natin kanina na unti-unti, hindi nasasama yung foam natin. Unti-unti po natin, circular motion po. Pag 1/4 full na po ng ganyan, stop na tayo. Hirap pala nito. Dapat even. Pati nga, Sepe. Ako din ako consistent. Sige, okay lang. Na-pressure tuloy ako. Pag nakita mo, ma'am, na umabot na siya dito sa may dulo, kaya ka gagawa ng art. Yan ang heart. Na yun. Ay, may heart. Meron, ma'am. May puso eh. Para siyang beans. Totoo. Nag-get release na. Konti-konti lang po. Siguro parang kasi hindi ko siya masyadong ma-imagine. Parang ganun. Parang, Siguro mga- ganun. Parang visual learner yung person. Ilan grams po tayo? 18. Uy, sakto. Shoot! Yung baso. Okay lang po. Okay lang po. Sige, ma'am. Open niyo po. Naku po. Okay. Naiwan na naman yung foam. Okay lang yan, ma'am. First try lang naman. Kaya na. Dragons. Yan. Leaf yan, leaf. Bagong design. Hey. Ang hirap pala niya talaga. Ano to? Proof of beginner. Day 1. Di ba sabi magkakaroon na ng mini showdown? Magalingan na lang sumayaw naman so much. Ikaw pa, confident ka na sa latte art mo. Hindi. Magkanda-tapon-tapon na kanina. Kaya nga eh. Kain natin yun. Yan. Of course.
Bakit na sana eh? Naging fetus kasi. Yes. Naging fetus mo. Fetus na siya. Isang galaxy, isang heart, sugatan, and then isang fetus naman. As you can see, ma'am, yung ano natin, nagiging problem natin po. Yung pag hindi natin ng force to. Etching. So, here, try natin si etching. Yun yung mga design. Oh, yung dun pala yun. Ah! Nakita ko nga yung pressure. Totoo yung sinabi niya. Di ba? Pabilog pala. Old land. Kasi yung foam lang po talaga. Yung foam lang yung lalagay. And next po. Tuhan na po ulit yun. Sige, inaano ko sana, miniwigil ko. Pero niyo po nilupog ng sobra. Wala lang yung sa gitna. Tsaka nyo. Parang basta creativity na lang po. Next topic. Grabe, sobrang sulit na sulit. Ito yung nahihirapan ako eh. Yung ano yung pinagkaiba ng espresso, americano, macchiato, flat white. As in, parang lahat sila sa akin kape, ang ganon. Kaya din ako gusto kong mag-barista training. Parang, ito pala yung difference. Parang next time, kung order ka, di ba? Alam mo na yung difference niya. Pero kapag nasa coffee shop ka, ano yung usually mo in-order? Ngayon, parang ngayon sea salt. Sea salt latte pa. Yun lang pala siya. Si macchiato naman natin, ma'am, is espresso siya with foam on top. Milk foam on top. Ito po yung puti. Kita niyo. Yung parang ginawa kanina drop. As in, nilagyan lang ng foam sa taas. Ikaw pa doon naman, ma'am. Ang ratio naman is 1:1. Kumbaga 18 grams, 18 grams din. Then ang foam niya is manipis lang. Yung cappuccino, saka si latte. Ang difference lang nila is foam. Kaya pala sila, iisa na lang sa madami yung milk na latte. Ikaw, personally, anong mas latte or ayaw mo ng kape? Milk tea. Bitter. Okay na ako. Okay na ako. Ooh, cappuccino. Konting milk. Then, puro foam. Okay. Ganito kakapal ang foam. Then, si latte, Mas, ayan, latte ito. Ganito kakapal ang foam ni latte. Then, si flat white is nandito lang sa iba. Ang foam ni flat white is yung ibabaw lang. bawal lang talaga. Okay. Yun lang ang difference sila. Natin, super fine siya. Pin. Then ito naman is medium coarse. Yung fine. Depende po siya sa pag-ano or iba po ginamit na. Grinder. Ito po kasi naka-manual grinder. Nakita niyo kung nag-iikot ako. Kung saan po siya galing. Kiwi raisins. Origin. Lilinisin muna natin yung Sterilize. paper na. Yan ang gagamitin nating ratio sa kanya, ma'am, is 1:15. So, ang gagawin natin is 15 times 15 to 25. Then, kukunin natin siya within 3 minutes. May specific reason ba bakit 20 seconds? Yun po kasi yung pinaka-best na time na mag-bloom siya, then bumaba yung water sa coffee na. Yung blooming, ma'am, pinapalabas natin ng aroma. Sa V60, ma'am, pupur tayo every 20. first 20 seconds. And then after yung first 20, rest tayo ng 20 seconds ulit. Tapos din sa 40, bloom ulit tayo, iron ulit tayo, pour ulit tayo hanggang 60 seconds po. Yan, ma'am, 2:25. Nakuha natin siya in 2 minutes 26 seconds. Oh. Yan, ma'am, ito yung taste notes natin. Ito yung siya tikman. Raisins, pomelo, dark chocolate. Kiwi raisins, pomelo, dark. 5. Ano lasa? Parang ito nga po. The more na lumalang siya, magbabago. Babag. Yung raisins. Or baka hindi lang ako marunong. Chemex. 18 times 18 po is 324. Kukunin natin grams sa kanya within
3 to 5 minutes. 1:15 talaga. Naka 1:15 po tayo. So 2:25 yung ulit. So ang blooming naman natin sa kanya ma'am is 30 seconds. Kasi mas ano siya, Mas score siya, Mas- mabilis siya. malaki, mas makapal. Mabilis yung flow ng bagsak. Kasi Okay. yun yung difference din sa stress mo. Pag naka-fine ka, Hmm. mabagal. Hmm. Then pag naka-course ka, mabilis. So pag mabilis siya, may asim siya. Pag mabilis siya, may asim siya. Maasim. Maasim siya. Okay. Then pag mabagal siya, yung dulo niya, yung fats. Oh. Ito naman po yung mga taste notes. Ay, gusto ko yung orange. Mas kumado ba yung parang sugar? Sugar. Brown sugar. Brown sugar, no? Ang sarap to din mag-explore ng different coffee beans na... May orange nga. Parang may orange ko. Pero yun lang yung titikman ko. Parang yun lang yung titikman ko. Galing ng mga panel. Wala naman nag-iossi sa inyo. Wala. Ganda pa panel. Ganun po ba yun? Pwede na lang i-harvest or pwede na lang 150 grams lang po na water gallon po. 150 water. 15 grams and 100 grams, 100. Kung 10 grams, 100 grams po. Ng 1:10 po. Okay, once. And then sa mas spread yung coffee. Good na po. Cover lang natin, wait lang tayo ng 4 to 5 minutes. Yan. Tapos after nun, pwede natin siyang i-push down. So separate na po yung liquid niya at sa coffee niya. And then pwede natin siyang i-pour sa mga cups natin. Shot. Since ang ginamit natin na yung ano pong nalalasahan? Ako, parang may asim. Okay, so 15 grams po. Nakaset na po yun sa medium course ba. Baliktad na. Wait. Ayan. Para ka palang nakikipagsapalaran dito. Wait lang. Pwede po ba hindi gano'n nga? Sterilize lang po natin lahat. Kailangan mabasa po lahat. Tapos, serve po natin, itapon po natin yung water. Okay. There's huwag niya pong bubutasin. Ganun yun. Yan. Okay. Tapos pakintay na lang po. Start na po tayo. Certified. Charot. 20 rest. Kaya pala pang slow bar talaga. Yes. Super, sobrang bagal talaga niya. Pero the quality naman is Asim. Okay, thank you. sweet tooth kaya ma'am, pwede nyo gawing 35 hanggang 35. Okay na po kayo sa 30 or 35. Kung barista na ba talaga siya? Kahit hindi na pwede yun. Okay po. Good na po tayo na siya. Okay po. Yeah. Joke. Hindi.
Yun. Good siya. ML po na ano mo? Okay. Wala na pressure? Rinse mo ito ng konti ng oil. Tapos stay lang po natin para mag-solve yung condense milk. Ayan. Oh. Dahan-dahan lang. Pwede niyo po check kung meron pa po or wala na. Hindi ako pala lang. Okay na. Okay, taste naman tayo. Yung taste naman, kaya mo lang siya. Huwag magpipigay na. Sa side lang siya. Umiikot siya. Okay. Huwag mo siyang paganyan na. Pagano mo siya. Sasabay mo lang siya sa ikot. Ah, okay. Hindi mo siya papersahin, pang ganun. Okay. Kasi kapag ginawa niya pa, ganyan po. Ay na po. Thank you po. Spanish latte. Taste test. Taste test na natin ang ating work of art. Dalawa kasi. Spanish latte yung ginawa ko. Okay. 1, 2, 3. I feel like akin ang the best. Feel ko pambato ko to. Ano sa'yo? Caramel macchiato. Okay, caramel macchiato. Okay. Ito pala lasa nun. Ano? Mas gusto mo na? Sabi ka sa akin. Ano yung sa'yo? Ice vanilla latte. Ice vanilla latte. Ito to, vanilla. Gusto ko yung kay ate. Mas gusto mo sa akin? Oo, tingnan mo yung sa kanya. 2 is 1. 2 is to 1. Ang sarap. Ang sarap na ng ano mo din, actually. May ulam siya tayo sa bakit. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3 po. Congratulations po. Tatlong beses tayo pa tinanong. Ayaw. Hello! Nakalimutan ko mag-update nung day nung after nating barista training kasi I was super tired. I was really happy na talagang nakapagtapos tayo ng isang course ng Barista 101 training. But, nakalimutan ko ipakita sa video na yung book na pinili ko is Where the Crawdads Sing. I've been seeing this a lot, super tagal na kasi nga I've been around booktube. Naghanap kasi ako dun sa store nila. Medyo hindi na ako makahanap since there were a lot of people already. There were a lot of customers and I didn't want to disturb them that much. Kasi sobrang yung ako pa naghahanap, super kailangan makita ko lahat. So, ito yung isa sa mga andun sa pinaka-front. Actually, 2 copies yung nakita ko kasi yung kasama kong isa ni-recommend ko lang sabi ko, pares na lang kami nitong Where the Crawdads Sing kasi we couldn't find any books that suits her taste na may listahan kasi siya. And yung isa kong kasama, ang pinili kong book sa kanya is Girl on the Window, By the Window, something like that. Parang nasa trend. Tapos nakita niyo yung Girl sa Window kasi parang may pagka-mystery. And it was super famous din nun dati sa booktube kasi there was Gone Girl but I feel like baka hindi niya magustuhan yung Gone Girl kasi medyo more on, I think, narrative heavy yung Gone Girl. Dadal ko pero ito yung pinili ko. So, let me know if you guys already read this kasi I feel like some of you have already read this because of how popular it was during my teenage years. Anyways, nagka-crave ako sobra dun sa Spanish latte na ginawa ko. I'm not kidding. Sobrang yun yung the best Spanish latte that I've ever tried so far. I don't even know what beans we used. I don't even know
kung ano yung use nating kondensada. Pero hopefully, I can recreate that again kasi it was super good. Anyways, I hope you guys enjoyed this video. Thank you so much for always tuning in. Always pagko-comment, pagla-like, pag-share, pag-i-story na ating YouTube content. Comment down below what was your favorite part in this vlog kasi I loved everything. Nag-enjoy ako sobra. So, I hope you guys enjoyed too and I see you guys in the next one. Bye! Love you!